ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ang oras sa Nuda Veritas alas 3:04. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Veritas, ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Veritas, mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Veritas. O karon, ariya si Ultra Frank Mendez. Nagkasalamat mga higala, kumusta? Maying hapon kaninyong tanan ug ang bagyong Hiner mi abot na din sa sulod sa area of responsibility. So bantay-bantay tanan ini kay bagyo ni. Okay lang ni kung kaon, kay di mga ni kung magsaba siguro ninyo kay kaon na guna, no? Pero kini mga katalagman nga mutungha usahay mawa tungha ingonana, no? Nunot ni sa gingon nila nga dagan sa panahon. So extra careful kita kay sa mga nangagi nga mga adlaw katong Ferde makurat malanta kay muraman og tibok nasud sa Pilipinas ang naigo. Gani ang buhol sumala sa atong nibaw-an kang Sir Eugenio Maestrado, ingon niya nga mura pud og sila gibagyo dito kay kusog hangin unya nuntan sa uwan pagwagtang na sa uwan may banos na sa ang baguro sa hangin. Mao po na ang report gikan sa Duwiro Bohol, mausab kusog kuno ang hangin. So kita bantay-bantay. Alright, karma po na paibaon ta kamo nga Nuda Veritas man ni, so magpaabota sa atong mga pangutana gikan ninyo. Amo ning huwatan pinagi sa atong contact number nga available 0917-704-3210. Akong balikon 0917-704-3210. Okay. Sa Facebook, gihapon atong dawaton ang inyong mga pangutana. Paminaw na ko, murag pagaw-pagaw ko. Delikado nila. Sige, padayon ta din sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon. Now, ang unang nakapadangat din by the way, paibaon ta kabo, doon na tayo YouTube channel sa Nuda Veritas. YouTube channel sa Nuda Veritas o pwede ka na ninyo nga matultulan, pinagi lamang sa pag-type Nuda Veritas CDO. O paghuman yung tuplok sa Nuda Veritas CDO, manggawas na ng nagkalaling episode sa programa nato nga Nuda Veritas. Okay. Now, taas-taas ni kay hapit mag-oras. No, taas-taas ni sa ato pa nga mugahin kita og sakto nga oras para lang ta makapaminaw sa mong programa. So, nga ko nga suggestion kung naamoy bakante nga oras sa adlaw, pwede makapaminaw mo, no? Pero kung panalitan na wala mo'y bakante kay trabaho mo, pwede maminaw mo sa gabi. Gabi na lang kay dahil katulog, aron lugar nga makafocus mo sa ato mga diskusyon dugtong sa mga pangutan na gipadangat sa atong programang Nuda Veritas. Okay? Unya, paghuman na, kung dili man imakulit ninyo, paki-subscribe lang sa atong programa nga Nuda Veritas aron ingnon nga naay tao din Oh, di ba? So ingon na ang sitwasyon, paki-subscribe lang unya sa susabag bahin kining
silbi in kanang i-like o share kay para makatabang sa pag-inform, ha? Mao man ni atong tumong og tuyo para ni sa atong mga igsoon nga naa sa mga kadaplinan. Dili ni para kanang naa diha sulod sa merkado skogon kay di magid na sila interesado maminaw kay ilahang gibantayan nga naa sila halin kanunay. Kita nga nagpuyo diha sa probinsya, uhaw ta sa mga information, no? Kanang murag alkanse ta kanunay ug di ta maminaw sa radyo. Dinhi sa Radyo Ultra mo na nga gitagan ang takamo sa mao nga programa para ninyo kini, ha? Para ma-enlighten, mahayag-hayagan ang inyong mga hunona sa mga pangutana nga posible nga ma-apply po diha kaninyo pag-abot sa tukmang panahon. Okay? Sige. Kadyot lang ha. Kaganina nabasa na ko bataa, si Buraska Bataa. Sugod na tagbasa siguro, no? Sugod na tagbasa. Nuda Birita, Sir Frank, kung ang DPWH magpahigayon og road construction og nakalimot sila butang og early warning device nga nga nagresulta sa usa ka fatal accident, kinsa may pwede kasuhan ani ang DPWH o ang engineer sa mao nga site. Ang contractor, engineer. Ang engineer mo ning mga bilangkob sa sila nag-implementar sa mga kontrata. Kay diha sa kontrata, naa diha mga terms and condition. Ang usa ni ana mao mga signage. So nakita bitaw ninyo every time nga dunay ongoing construction sa atong tagsa-tagsa ka mga dapit na ay detour, no? Na ay aro ga patubang nimo, na ay aro ga talikod nimo, and that is part of the contract. In other words, kung pananglitan dunay aksidente gumikan sa absence of the necessary signages in the area sa construction site, fault na dayon kana nila. Nganuman, kay wa nila masunod ang mando sa kontrata, gintrahan niya sa kontraktor o sa DPWH. So kung panahon nga i-award na ang mao nga kapangakuhan sa pagpahigayon og road construction, etc., etc., ang presumption na nga gitugyan na sa DPWH ang tanan nga mga risgo dito paingon sa kontraktor, ilabi na kay gi-acceptar pod sa kontraktor. Sa to pag once nga i-release ka na for to perform the project and to be undertaken by a particular construction company, ang hunahuna sa DPWH nga okay na tanan, no? Okay na tanan. So, kung panalitan doon ay mga ingon pa nimo, fatal nga mga aksidente, natural, ang kontraktor, manubagyod siya. Manubagyod. O iyang risko ang tanan. That is why, kita nimo na ibang mga kontraktor nga, sa di pa sila magsugod sa trabaho, ang primero nga himuon nila, magbutang yun sila og mga signages. No? Mamintal panaw sa gabi magkwinta-kwinta na o pila ilang himuon, no? Unya dayon mangumpra na sila o kanang mantinil nga mga kining kuko lumber kay ikural-kural, maoy ibutang diha, etc. And that is part of the agreement. That is part of the contract. Gawas pa kini nga mga trabaho-unon isupig yun sa usa ka construction company. Kay panalitan karon palit sila og mga materyales nagi-intensyon para asa, di ba? Palit sila kaysa ka truckload nga coco lumber para asa, ingon na. So going back sa imong pangutana, ang primary nga dunay responsibilidad sa panubag og mo sabak sa mao nga kaning unsa niha responsibilidad maogyod ang kontraktor. Dilma Magbarel, maayong hapon nimo ma'am Dilma Magbarel, nagsinya sila siya nga okay. Sige.
Diri sa Pikas niya si kadyot lang ha. Rodney Rock'n'Rolla. Nuda Birita, Sir Frank, mangayo ko pasensya daan sa akong pangutana. Apan mangutana ko kay di ko mahimutang kung ang usa ka ahensya oy ang tutunlan bay. Kung ang usa ka ahensya sa gobyerno na ay kalapasan, example, ani ang DPWH tungod sa ilang trabaho nga nga nagresulta sa usa ka aksidente. Oy, mamao tong ganina, no? If kasuhan nato ang DPWH, kinsa di ay mapreso ani if guilty sila sa negligence. Okay. Mao pod ang akong tubag ganina, no? Pero except nga ang ga-undertake sa mao nga proyekto gipangunayan silbi sa DPWH. So walay lain nato nga kapasangin lang sila ra gyud, no? Sila ang ato ang damukan, atong sangatan sa mga bagutbot o mga pagmahay. Matud pa nimo, ilabi na kung ma-establish nga dunay negligence nga nahimo. Now, except sa ako naghihisgutan dugtong sa pangutanan ni Buras Kabataan, kung nakakontrata na, no? Unya, tuwa dito tipik sa mga kontrata nga ikaw biya manubag tanan ha? Unya kay gidawat man po sa kontraktor sa ato pag-i-assume niya ang kapangakuhan. Nun ta siya magalukdo o unsa may mga pangitabo dihang dapita. Karon, example, sa usa ka dako nga construction site, dunay dako nga bangag nalunod na hulog ang mao nga trabahante. Ala di pwede bulit sa ato ang atuan sa bulwa nga inunimo nga to inahulog nga trabahante mo kana manawagin na siya dito sa kontraktor. Manawagin na sila sa kontraktor. And just the same sama sa mga nanglabay nga mga episode sa ato nga pagpadagan sa programa, tan-awon pod ang mga ebidensya. Kay basin ang nakakontribute sa iyang pagkahulog sa dako nga bangag nga namatay siya ang mahimo nga neglectful or nag-neglect po siya siyang kagalingon, may pagkadanghag siya po o gamay. Basin og nakita niya dito nga do not step, nanaluga, no? Himo-himo lang tag senaryo. Unya, iyang gitumban. Iyang salakay nga nung gitumban, niya na naka-witness, ko ang mag-sir kining na may marka de sir, do not step, no? Unya iyang gikuan sir kung sa NTL ay nabalasot siya sir, oy na lugar, no? So contributory negligence ang kakahitabo, tipik siya nga angay natong basulon. Oo, ang unsa man road kaila mo ni si Buras Kabataa kay mauman mo uga mga pangutana. Okay, thank you Mr. Rodney Rock'n'Rolla. Gikan ni John Macas, Nuda Birita, Sir Frank, ingon niya, follow-up question ni sa past episode, need pa ba i-detain ang usa ka driver sa sakyanan nga sakto ni pagka parking sa kilid sa highway o wala damha na ay ni bangga nga usa ka motor nakaparking? Oo, nakaparking siya. Wa gid siya ikuan kining wasi tulubagon tulog nga hinanok ang sakyan and daplin insakto nga pagka-plaster ya kalit lang dunay midumbol. Nakadumdum ko din dapita sa Opol. Hantom man siguro na karon dili completely lighted ang highway diha gikan sa westbound. Okay? So dapit sa Opol nga side, taas nga truck nya nakapadaplin, sakto iyang pwesto nakapadaplin, nya giparking silbi hunong taas nga truck kargado.
Itong gabi doon ay motor ka pakusog og padagan, nisuong dito sa sampot sa maong sakyanan. Naalang-alang ang tupukawon tong tao dito, butang talang panalita asan natulog nga sala ninyo kay nganong naay truck nga giparking diha. Ilabi na kung plastado ang tanan. Lugar, walay violation sa traffic ang nabuhat sa usa ka sakyanan. Nining bahay na, murag motor, no? Motor na yung abot niya ipasabot. Unya dayon, bangga nga nakamotor sa maong sakyanan nga gipark fatal pa gayon. Daw sir, ang driver sa maong sakyanan if i-detain sa pulis, makompromise yang pagpanarbaho tungod sa hearing. O kung magkakaso, no? Ang argubyado has to prove that they have enough and more than enough evidence to establish the guilt or the guilty party, no? Taas pa ni nga proseso. Sa ako nagkikasultis na nga ginatong episode nga, kung mga kinisuhay, taas kayo ang proseso ug magdaog sa mga ebidensya. No. Siguro makasuhan nimo kung panalitan ang pagparking hapit maka-occupy sa usa ka one lane nga agianan gyud sa sakyanan. Di ba kana lain na nga sitwasyon, grabe gid lugar na kay nganong naagi parking sa bawal nga area. Grabe karon og tuag gyud sa area nga safety unya naa pag kanang inunta notice nga pwede din magparking. Nya imo gid lugar nga basulo na siya. Kay nganong naa diha gi parking. Masuklan mo og manumbong mo diha sa korte, suklan gyud mo. Moingon din tong tagiya sa sakyanan, so may mong sala na sir gahapon naman na among gi-parking diha. Nya karon pa man na hitabo. Nya kana nga akong gi-parkingan, daplin pag yun na kayo. Nasa unahan ay dagang ka parking. Nya violation din na. Mga tarungan man po na sila. Kinsa ko'y tao karon gustong magkatubag og kaso, hala likay kita taman sa ginawa. Likay kita. Apan, kung doon ay problema ang nagparking, no, na ay violation sa inunta sa traffic man panalitan. Unya, nagparking siya sa area nga gibutangan ditong no parking. Ay, manubag po siya. Manubag po siya. Okay? Sige, John. Salamat kay John, ha? Na-editin yung gibutan na maong sakyanan, editin sa pulis. Sa maning giditin. Siguro, ang but ipasabot niya, if editin sa pulis. Kanang ingon na ipang detain na may kasagara mga kaso na ilabi na kung panalitan sa lagyod sa driver. Nga naman, butang siya sa prisuhan, no? Although na rules na how when and how nga ma-detain ang mao nga tao kay gituyo na so that kakatong argibyado nga tao makaadto sa pulis panahon nga mag-file, makita niya, no? Makita niya ang tao nga mo ay among bakaha sa propiedad niya o sa kinabuhi sa lain nga tao kung argibyado siya, pwede niya nga matubang ang maong unsa ni kining maong tao. Ikaduha, para pod sayon sa pulis ang pagkandak og investigation sa maong incident. Gumikan kay tuwa man to giditin man niya tong tao nga maoy bugtong hinungdan ngano nga dunay usa ka dako nga aksidente sa kadalanan. Kay lisod man kayo investigate ka about sa traffic, no? Traffic accident. Unya maingon din ka unsa ba tong akong ikuan no pangata. Wa kay mapangutana. Kay wa man nimo i-detain sa ang driver. Di ba? Muna nga for a certain period of time, naay rules or guidelines
nga ma-detain ang tao. Okay, so you have to maximize the allowable time nga makapadayon ka sa investigation, and then naaman si tao nga mo'y nakaangin sa aksidente, hala, bulot kag yung mga pahutana. Kaya gikinanglan na sa inyong police report. Okay, sige. Alright, salamat, John. Okay, si Ma'am Faye Mundia. Ay, kaulan naman siguro atong paminaw ang iyahang mga pahibaw. Matod pa ni Ma'am Faye Mundia, may hapon Sir Frank, karon pagyod, nahuman ang ulan. Ha? Gaulan na diha. Sa uptown, doon ay gamay nga talithi lamang. O gamay lang yun, kanang tiyo-tiyo lang ba? Kanang imo ulan, ha? Pero ngit-ngit pa gihapon ang panahon. Mo lagi ni efekto lagi ni ma'am sa bagyong Hiner, kay nakasulod naman siya sa Philippine Area of Responsibility. Plaster na para maminaw sa nasad sa mga legal issues. Thank you, sir. Mafi, salamat yung kayo, ha? Sige, thank you so much sa imuhang mga gigahin nga panahon. Di ba nalim ni? No? Mugahin kag panahon nga maminaw, no? Sige, thank you, Ma'am Faye. O ipangamusta lang ko sa imong tanang mga ginsakupan na diha. Ma-feel na ko nga daghan na siya og mga lumilihok diha sa iyang 5 hectares nga farm diha dapita sa Pualas, Baungon, Bukidnon. Silingan ni sa Ultrawind sa Mountain Resort nga nakabaton og infinity pool nga mao'y gatapukan sa ato mga bisita. Mga malagyo man o mga dugol, manuyo gid sila pag-anhi dinhi sa atong syudad aron maligo dilapita sa ato sa Ultrawinds Mountain Resort. O kung gusto mo magbakasyon, pila ka semana o binuan manggaling, natay daghang hotel rooms nga makapili mo adto ba mo sa feel mo naa ka sa Manila Hotel noon sa deka affordable nga rates naa pili lang dito. Alright, Tresol throwback ni Junjun Makas, balik Junjun Nuda Veritas. Follow up question sa amanane, no? Katong iyang giingon nga follow up question. Okay, driver maong sakyanan mao lagi gyud. Kajot kay nawala ko. Nibalik. Right, sige. Thank you. Dirita kang Oliver Ampong Nalwal. Kajot lang, ha. Ato i-plaster na to ni. Okay. Sir Frank Noda Biritas, pila ka days ang ihatag sa NLRC ay nila i-accommodate ang kaso sa usa ka empleyado sama sa dili pagbayad sa quit claim sa usa ka kompanya or agency. It is true na tulo ka buwan or 90 days akong balikon ang maong pangutana kay di nako familiar o pila ka adlaw, no? Sir Frank Noda Biritas, pila ka days ang ihatag sa NLRC ay nila i-accommodate ang kaso sa usa ka empleyado sama sa dili pagbayad sa quit claim sa usa ka kompanya or agency. Is it true na tulo ka buwan or 90 days maximum? Ako lang ni, no? Procedural ni. Kung pag-file ni mong kaso, no, katagdon ka man dahil diretso diha, moagi ka sa SINA, Single Entry Approach. Sa to pa, diha, pag-file ni mo, karong adlaw nga panlitan, manha ka sa labor, NLRC, no? Moagi ka diha sa lower nga level, kanang gitawag nga Single Entry Approach. Diha pa lang, gisugdan ka na o serbisyo, giserbisyohan ka na pagsugod. So, mayngong pila ka adlaw, diha, pag-file mo, upon filing of the complaint, gitagad ka. Gi-acknowledge silbi ang imong problema. So, di ka na maghuwat o pipila ka adlaw. In fact, kung naa ka, muagi ka diha, di man pwede na nga mulukso ka, muagi ka maganda kay assess man imong kahimtang. No?
mo na nga pag-assist na aka, no? Pag humana na og sumbong sa imong problema diha sa SENA, Single Entry Approach ang tawag niya na. Mura na guna siya sa yano na to nga illustration or pagpasabot. Mura siya og desk officer. Kanadto sa pulis na gitawag na to desk officer. Mo ay mag-entertain, maminaw sa imong problema. Na at the same time, ilan ang i-record, unya mao nang kato police blotter. Ang police blotter, mao to'y basihanan sa ilang aksyon, police action, nga nihitabo nga dunggab ditong dapita kanyang na unya na may note din na sa desk officer for investigation. So ang team sa usa ka department sa atong kapulisan mao'y mag-trace niya na for investigation ato ning trabaho. Diya sa SENA tagdon ang maong problema. Pag-file na gitagad ka na, di ka na kinanglan nga maghuwat og pila ka adlaw kay sila mismo pag-refer sa imong problema diha ilan ang inot, no? Ipatawag na to kining tawhana nga imuhang gireklamuhan. Muna nga magsabot na dayon mo kano sa ang next meeting. Sugod na ang proseso, doon na kay reklamo. O doon na kay reklamo. Diha wa may pili sa libor. Ilabi na ko ng problema, may tungod sa libor. Mga katungod sa ato mga trabahante. Ako dili ko konbinsido nga luntad pag 90 o 30 to 90 days. Sa may buhato nila diha. Huwatan to pag yun na. So diha pa lang akong impresyon, gilayon, tagdon ang inyong mga problema. Lusot ka lang diretso. Mangayo ka lang or muduol ka sa gwardiya diya sa NLRC. Ang opisina nila naatbang sa MacDo. O commercial man pero inalamog adto. NLRC man ang ato ang atuan dito. At bang nakasikbit ni sa Coral sa Xavier. Okay? Na ay building diha nga tulo ka floors. Ang gwardiya na sa silong, mautana ka lang. Inya dahin tagdon kas gwardiya. Ang gwardiya, disiplinado sab. Kasi may mag-entertain. Ikaw sir, ikaw sunod sir, ikaw sunod. Nana dayon. So, ayaw pag kadugay bagay kayo ng mga 30 days, 90 days, mura man tao gatanong mag-mais niya na, nga 90 days thereafter makaharvest na tas mais, kadugay ba? Nya, kung panalitan o dinalian ning ato ang mga concern kay labor guni. Di ba? So, kinanglan matagad ni sa labing dali nga panahon. Okay? Sige. Kadyot lang ha. Kadyot, kinawala na po ko. Lain ni kong kuanda. Sige, wanay pangutana. Kade, Sir Frank, na di ay ang NLRC sa Atbang Xavier kay adtong 2018 dito man to sa National Highway Kaasuwagan. Korek ka? Kini akong gi-describe nga opisina karon. Dili Atbang. Kini boundary ni nakalikod ba kana gikural man ng Xavier diha sa uptown, di ba? Okay. Sa gawas sa Coral na i-building diha tulo ka floor na ang opisina sa NLRC. Kana dito ta primero mo file. Kay kung magkadako-dako ang kaso na ilain nga building. Naara gyapon diha. Nya kun ang kaso mudako gyud isang at dito sa komisyon na dayon. Kanang komisyon, mura na sila og salain sama sa mga judges. Mura na sila og tulo man ni kabo commissioner, no? Mura na sila og board, panel. Pero ang jurisdiction sa NLRC, kanang gingon nako nga tulo na dayon na sila kabuok mga commissioner.
ato i-mention lang ang garbo na to atong sa atong mga higala si Commissioner Proc Sarmin. Nahimo na siyang commissioner diha. Nag-retire na siya. Ingon na. Pero kana siya mo nang sa regular nga korte na to, murabag Court of Appeals, kana sila diha. Taas na nga level. Under which naanay gitawag nga mga arbitration. Namurag mga fiskal. Dili ka diretso mo sangko diha, moagi ka sa ubos diha mismo sa Sina. Dito sa Sina. Sa single entry approach. Mura na sila og whole of justice sa laktod nga pagasulti. Ang whole of justice makita man nato nagyapon sa uptown, no? Pero ang ilang structure almost the same. Almost the same. Wa lang sila'y Sina. Ang diha sa ato sa regular court, ilabi na sa mga kaso-kaso, dili diretso ma-file sa korte ug moagi sa conciliation board. Naay mga conciliator diha nga plansa, no? Nga sa di pa ginamoabot panikamutan nga dunay amicable settlement aron nga dili mapuno og kaso ang atong mga regular court diha sa whole of justice. So diha pa lang sa conciliation nga level, panikamutan sa conciliator, mediator, nga masulbad ang maong kaso nga gi-file. Aron nga dili na kana siya dadon dito mismo sa korte. Ang buhaton lang dayon kung ma-resolve, mag-report na lang ang conciliator nga okay na ang maong nga kaso. Alright. I hope nakuha nimo, no? Sige. Akong balikon katong gi-describe nako nga opisina mao na to ang karon. Insakto man ka sa unang highway din dapitas Kauswagan. Okay. Sige, thank you ha. 2018 pa dito. Dugay-dugay na din, no? Si Oliver Ampong Nalwal ang follow up og text na to dire. Sige. Any more question? Kay atong basahon ang inyong mga pangutana. Adyot lang ha. Dirita sa PICAS. Dirita sa 0917 704 3210. Alright. Ito lang. Nora Veritas Ultra Frank, ang desisyon sa korte demolis. Mademolis bagayod. Yes. Oo. Pero dili immediate. Dili immediate. Kay sumalagod sa mga actual nga mga cases nga gapangitabo din sa ato. Ang ibasihan na sa pag-demolish mao ang court order. Now, ang korte mag-issue og order nga demolition. Pero dili immediate. Ngano man, tungod kay istoryahan pa na sa pulis, sa NHA, ngano man, kay kanang gipang demolish nato nga mga individual, kinanglang nga dunay relocation area. LGU, police, NHA, kana sila component kana in the execution of the order from the court. Ilabi na kung demolition ang hisgutan. Okay? Kay ang LGU, ang responsibilidad nila mao ang relocation. Okay? Sama sa netabo sa kampo ebangelista. Gikasubon ako kay doon ay mga feedback ako nadawat nga walay relocation program nga gi-implementar or gisakop sa atong local government unit. Kana trabaho kana nila ug balaod kana part ubos sa Housing Urban Development Department. Subo ta nga magsugilo niya na. Ang atong mga affected individuals sa apektado nga gidemolish din dapita sa patag, nagkayod na lang sila og
ilaha nga pagpaningkamot nga makabalay, makapayag-payag sila. Dapat dunay support nga himuon sa LGU, sa NHA, kay relocation ang atong gisgutan. Ang tumong sa pulis diha, maulang pagpacify, ilabi na kung panalitan in the implementation sa pagdimuli sa mga balay, kinahanglan ilang presensya para ma-preserve ang peace atol sa demolition time. So, kung doon na ni-order sa korte, going back to your question, tinudon gina. Naiuban nga magmusyon pa sila. Unya, naapoy uban nga ang LGU maghangyo for the extension sa implementation sa demolition sa mga balay. I-grant, naipanahon i-grant sa korte. Naapoy panahon nga final and executory na gayud. Inguna na ang mga pangitabo, ilabi na kung demolition ang atong paghisgutan. Okay? Sige. Diyot lang hatanaw na kog na apa ba? Alright. Sige, atong hutan ang inyong mga pangutana pinagi sa 0917-704-3210. Diyot lang ha. Si Rins Nancy watching from Kugman. God bless Sir Frank. Okay. Salamat kayo sir, ma'am, no? Then dapita sa Kugman sa iyong watch dinhe naminaw dinhe sa ato nga programa. Okay? Sige. Pero atong hutan ang mga follow-up question nga inyong himuon. Total na pamantay oras. Napatay oras part, no? Alright. Ako lang ning reviewon, ha? Kaya basig doon na masailuan. Niya dayon mahimahay na dayon. Mahimahay. Nanaman yun na. Abot kita mga Pinoy, dali kita magmahay, no? Dali kita magmahay. So, sa tanang mga naminaw karon na may hapon, no? O kini nga to ang programang Nuda Biritas inyo kini babate 3 to 4 MWF Monday, Wednesday o Friday. Dili kada adlaw. Ha? Kay aron sa ingon nga pinagi nining maong programa kamusab nga mga suking tigpaminaw makadungog, makabate o pwedeng ma-apply ni sa inyo o importante kini nga mga diskusyon nato kay dili lang siguro pwede ma-apply pero pwede kini ikasugilon sa inyo mga kaila o mga silingan nga nakasenati sa maong problema. Okay? Sige. Dirita sa lain nga pangutana ato hatagan og pagtagad walk-in kini bay, no? Dinhi kay nagikuan na ni agup-up na ning maong mga binilin nga mga pautana gikan sa atong mga suking tigpamino. Na-notice na ko murag sagalak ato nga haton lang. Alright. Magunon ako sa bakay Mayo nini. Wala gyud ay Mayo. Wala gyud ay Mayo nini. Okay. Sige. Oy, good afternoon ni Ma'am Elizabeth Baselgo de dapita sa Lumbia nila ni Shirley Alvarez, ni Ma'am Clara Fro, sa mga lagyo ni Nisiforo, kining Nisiforo Ali Abilidas, no? Din dapita pod sa Ormoc, mayong hapon ninyo diha nila ni Samuel Doldolya, ni Alfeo Arindain sa Bohol nga nakasinati kaganin nagkusog nga huros sa hangin. Ingon pa nila maing hapon ninyo diha. May naot ko nga kanunay ka mo gasunod, no? Katong mga suki nato nga mga tigpaminaw. Pasensya di na ko ma-memorize tanan. Kinsa tong sa Panglaw nga nangibitar og pista sa Bohol, Hernandez, no? Ang iyahang apelyido sa bato Grace Hernandez. Okay sa ba na ito nga memory makahawid-hawid pa, no? Kinsa pa to nga uban nato nga mga diha na of course si Nanay Tating sige magakadaog sa Suertres kay sige man na si ingo nga Sir Frank ay kalimot ha
So nakadaog siya o natong Sabado ug Domingo gasunod man o gasunod ang mga adlaw. Unya karon nabawa nako nga doble daw. So pildi mo. Pildi mo. Okay, direta sa laid nga pangutana atong hatagan og pagtagad. Sir Frank, salamat nga may program ka. Ingon ani, sigurado ko nga daghan na ang imong natabangan og nagihan sila. Akong pangutana, makabuot ba makabuot ba ni? Makabuot ba ang akong amahan kinsa ang makasunod sa nabilin niyang property? Okay. Lugar amahan. Ako'y magbuot pag-distribute. Dili makabuot ang tubag niya na. By operation of law, everything, no, especially in the distribution of the legitim sa ato mga anak, dili pwede nga manginlabot ang ginikanan. Why? Samtang buhi pa ang ginikanan, except kung mag-execute siya o matawag na to nga will and testament. Kay ang mga anak, dili makaklaim samtang buhi pa ang mga ginikanan. Lugar, wala lang. No? Dili makaingon ang mga anak ka, ako bina, kanang property, ako na. No? Dili. Nga naman, because they are not yet considered as an owner of the property, considering the fact nga ang ilang ginikanan buhi pa. Mo apply lang na kung patay na ang mga ginikanan. So kanang gingon nimo nga makabuot ba, mahimo mag-execute og will and testament. Kaya dito pwede ka maghuris-huris kung sa imo mga panugon. Pero mintras tanto buhi pa ang ginikanan, dili makabuot, dili siya makabuot-buot nga ang imo do katong daggong mga bato didto mutoy imo, dili siya ingon na. Now, kano sa aman nga pwede nga makahupot o makapanagiyan ng mga anak pagamatay na sa ilahang ginikanan. Mo na nga musulod na dayon ang distribution of estates or kanang share or legitim. Musunod na dayon human sa kamatayon sa mga ginikanan. Dito na dayon mo inunta mo automatic nga mo vest diha mismo sa mga anak ang mga katungod sa panag-iya sa mga luna sa yuta. How? Pinagi sa gitawag natong extrajudicial settlement of estates. Mao na nga common kayo ni nga mga terminology nga gatawgon natong extrajudicial settlement of estates. Diha i-plaster na dayon ang pag-apod-apod sa mga luna or sinunod silbi nga kabtangan sa ato mga ginikanan. Equal ang distribution. Except lagi, kaya ang pangutana makabuot ba, except kung na ay will and testament. Pero kung wala, ang extrajudicial settlement will have to be followed. So, bahin nun. No? Mao na dayon ka na nga mo kuan dayon, mo step in na dayon ang issue sa estates, mga kabilin sa mga ginikanan sa titulo nga gatawgon natog mother title. Mao na dayon nga base sa mother title, titulo, no? Nga gihuptan ni papa og ni mama pa na nang mga gayuna. Buak-buakon ka na diretso pinagi sa subdivision of lots. So, diha na ng panahon na nga mag-hire ka na dayon og surveyor.
Ang mga anak mao'y mag-hire. Ang mga anak. So mag-hire na din sila og surveyor para nga katong mother title pwede ka to mabuak-buak, mabahin-bahin in equal share. So pag-ingon nga 250 square meter ang iyaha, sa iya pong igsuon another 250 square meter. Walay mulabaw. Walay mulabaw. So pag human niya na, mao na dayon nga, human nag-survey, tipak-tipak na. O pila ka buok ang manununod, mausab to. Pila ka estates ang gitipak-tipak, kailangan maapod sila. Kailangan maapod sila. Arod nga, ngadto-ngadto, mapabali na dayon from the mother title, mabuak-buak naman to, aron nga matituluhan na ang sinukod nga yuta sa surveyor sa usa ka manununod, palitan Juan. Si Juan, butang talang panalitan, na iyang bahin nga 250 square meters. Alright. Pwede na day ka na iproseso o patituluhan sa Register of Deeds, ubos na dayon siyang pangalan. Ang iyang laing igsuod nga si Pedro, maulang yapon. In other words, a mother title, mawagtang na dayon ka na siya, ma-devalue siya, o niya kay gitipak-tipak naman, yapod-apod na nga to sa mga anak. Nakuha ninyo? So, question, makabuot ba? No more. Ilabi na kung panalitan extrajudicial settlement. Except lagi kung dunay will and testament. Mauna siya sa will and testament. Although daghang kay mga kuskus balungos ang maisip na to diha sa will and testament, pero sigurado ka or sigurado ang mga manununod dili gid sila ma-deprive sa ilahang bahin. Kay ang balaod nag-reserve na nana daan. No? Si Papa o si Mama panalitan, no? Maingon nga kining dili na to na sa tagaan sa bahin. Pwede. Gitawgo na og disinheritance. Pwede. Lugar siya nakabuot. Doon ay mga rason. Doon ay mga rason. Pero katong uban, entitled gid sila. Kay naa may balaod nag-ingon nga kining yuta reserve ba gini sa imong mga anak. Now, issue of this inheritance. Ang mga anak pwede ba disinherit? Yes. Mga magtiayon, ang bana makapadisinherit ba siyang asawa? Ang asawa makapadisinherit ba siyang bana? Yes. Ingon na, palitan karon. Asawa. Unya dayon iyang bana siging kulukadidang dito sa unahan. Unya dayon pag uli sa iyang balay, si bana nalumis og lipstick. Makugang na lang asawa, ba di ka nakadugmo-dugmo ni siguro. Unsa ba di nga nabulit mag-lipstick ning simod, agtang, dalunggan, sa liog. Sugadula na. Di ba? Moingon ding asawa, ikaw, di ka gyud makasunod sa ako mga kining kabtangan. Ang take note nga, ilabi na kung doon na mga exclusive property. No? Ilabi na kung doon na mga exclusive property. Di siya gyud mabahinan. Ngano man, ipa-disinherit man niya. Maupod. Ang bana, siging makamatikot siyang asawa nga, usa ba niya, gakalaguman maning liog na nigi, mura manigi paak o, so, sabay na ka, paak nini nga laguman. Bakit ni nakasangit-sangit, gadudan sa lugar siya. Pwede gyapon niya ipa-disinherit. Or, dili na mao'y rason. Panalitan karon, may attempt ang bana o asawa sa pagkalas sa kinabuhi siyang bana o asawa. Gapat yun silbi.
wa madayon. Pwede bang i-disinherit? Pwede. Mausab na, ma-apply sab na nga mga circumstansya diri sa mga anak. Muna nga doon yung mga anak nga hibawan niya nga gidisinherit siya, ibog siya sa mga igsuon kay hupog na kay siya sa mga bahin sa mga kabilin gikan siyang ginikanan siya wala. Busa ka mo mga anak, pag binutan mo, dili magsabo-sabo pag ingon sa papa ug mana, papa ug mama nga walay siyabo, butahod mo. Ang problema gud kay mo ingon man dayon ang mga anak nga kuan man ni ma kaning testing man ni ma ana. Oo, ay kabalak ka ma, eskwela bitaw ko ma, nana lugar no. Tilaw lang ko ma kay naman ko'y amigo nga dealer sa Cebu. So tilaw ko ma kay patilawon man ko. Oh, lami magayo ma. Bantay mo nana. Kay pwede sad mo ipang disinherit niya na. Kapoy kay ba? Labi na ko na mga kabilin, mga kabtangan, kay magbungol ang mga anak, mga igsuon, magbungol hangtod na sa next generation. Munang makapoy. Nasa'y mga pamilya nga sulundon. No, to the line gina sila kanunay. Nana magyud ng kinabuhi istaw gyud. O dili magyud na ingon nga tanan na lang crooked ang giagyan. Yam siguro straight pod. So okay. Ha? Klaro na na ha. Oh, klaro na na. Diyot lang ha. Kay ganid ko maning mga pangutana. Totoo na magod ni. Sa maning pangutana ha. Dirita sa Kadyot lang, doon ay nangutana, kalimot ka lang ko og note nito sa kuan. Siguro hindi na ko malimtan. Kay walk-in ra magyapon eh. Siya, Sir Frank, kanabang sa puwina, automatic ba nga mapriso? Meaning warrant, no? I-explain ako ninyo diha. Nay panahon, adiligay na nay panahon, labi na kun ikaw panalitan gisumbong sa piskalya. Alright. So, ang piskalya, magsapuy na nimo. Nga sulod ng adlaw na pulok adlaw human madawat nimo kini sapuy na to bago nimo kana mo kini. Alright. Naka-attach dito ang affidavit complaint. Para nga matubag nimo ang mao nga sapuy na gikan sa piskalya. Ang iyang pangutana kung masapuy na maisyuhan ba siya og warrant of arrest? Ang tubag dili. Kay, ang magkakaitabo diha, mao, nga ang tumong og tuyo sa prosecutor, sa piskal, pagpaminaw man sa imong side, layo pa kay itong warrant nga i-issue batok diha kanimo. Kay, once nga madawat ang tubag nimo sa sapuina, ay hadlok tan siguro siya mapriso, hadlok siya sama sa netabo siguro ni kay Buloy. Layo ra ni. Okay. Once nga madawat na ang imong tubag, pinagi sa sapuina, dito sa fiskalya. Ang fiskalya, mag-study, magtuon, naabay probable cause, naabay prima facie evidence nga sarang ikasupport sa nagreklamo. No? Unya basahon dayon ang tubag sa gipadala nga sapuina diha nimo. Kon mamugna or ma-establish sa hunahuna sa fiskalya, human madawat niya ang tubag sa gipadala nga sapuina, maingon din siya nga wa man ni nada nga kaso. Di pag ingon og wa ni nada nga kaso i-dismiss. Di walay warrant nga magakahitabo. Unya ang pangutana, ang prosecutor maka-issue bag warrant of arrest. Ang fiscal silbi ambot na to ipasabot. Ang tubag dili. Ang korte ra ang maka-issue og warrant of arrest. Panalitan kang Kibuloy, Pasig RTC or Quezon RTC
ang nag-isyo og warrant RTC Regional Trial Court. Walay fiscal nga naglambigit diha. Ang buhaton lang sa fiscal kung dunay probable cause or prima facie evidence nga the fact of guilt naa diha. Magatuog siya nga bugat ang ebidensya batok sa mao nga tao. Kay diha ma-establish ang probable cause that the person is committing a crime, etc., etc., and he is probably guilty thereof. Naa diha sulod sa inunta during the conduct of the preliminary kining investigation. Paghuman ni ana, di man siya makahatag o di man siya maka-issue og warrant. Ipadala pa na dito sa judge. Unya di pa gyud automatic mapadala sa judge. So dili siya maka-issue og warrant o di ka ang mabalaka nga i-warrant ka na dayon ditso. Kay humana na nga ang prosecutor humana na madiskobrehan sa prosecutor nga dunay nabuhat nga sala ang mao nga gisumbong, maghimo pa man na siya og rekomendasyon, no? Dito mismo sa iyahang chief of office nga mao ang prosecutor, ang hipi. Papirmahan pa na tuwa dito ang information sub. So pag-review na sa chief nga prosecutor, pag-review o aprobahan na niya, ay pa na mapadala dito sa korte. Apil ang information niya na. Pag-abot dito sa korte, dili automatic kay ang huwis may makahatag o warrant, maka-issue. Dili po automatic nga pagbasa diha maka-issue diretso o warrant. Basahon pa na unya siya mismo doon ay separate nga duty or function nga once madawat niya ang information nga gifile sa prosecutor, siya pod mismo on its own has to establish nga kinitawa na murag yung naakisala issue tag warrant. Ingon na upon judicial determination of the probable cause ditong dapita sa huwis, kunaan na that will be the time that the judge can issue a warrant of arrest. Na ikaw pod nga sinumbong nga nahadlo ka, no? Ikaw pod nga mo'y gafailan og sumbong, ilabi na kung nakita nga dunay probable cause, ang imo pagabuhaton mao, piyansa ka daan. Piyansa ka, ay pagpaulahi. Aron nga dili ka nagyod pangitaon pa. Unhan nimo. Mo man actually gibuhat sa uban. Mo nang gibuhat sa uban. So ingon lang yana kay kasubran na rabatas oras, no? Alas 4:01 na. I hope na kuha ninyo, na sabtan ninyo, and please let us know kung panalitan na pa mo'y gamay nga blurred lugar. Lubog pa ang inyong panglantaw kabahin sa pag-explain, pagtubag sa inyo nga mga pangutana. Follow up lang mo in the next nato nga episode sa pagpadagan nato sa programa nga Nuda Veritas. Okay? Sige, sa nga ni Ricky Langga, tungkuyog karangapuna, uban ni Congressman Lordan Swan sa District 1, din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, o gingon man pod sa atong number 1, padayon Filipino City Councilor Agas 1 sa District 1 sa City Council din sa atong syudad. Kami mo ingon, dagasalamat sa inyong pagpaminaw, mayong hapon.